Amen. Amen. Praise God. So, ang ating pong topic today is... sino nakabasa ng ating invitation? Anong topic natin? Ready to listen. So, LIC family, are you ready to hear or to listen the Word of God? Amen. Okay, praise the Lord. Alam nyo, yan yung mga bagay na isa sa basic na meron ka at meron ako. A listening ear. Dalawa. So which means hindi natin maminis. Pero ang topic natin this month is about disciplined heart. Pero I believe God is teaching us, in order for us to have a disciplined heart, you must have a hearing ear or a listening ear or a listening heart. So in 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 11, dito po tayo iikot. I-skip muna natin yung 1 Corinthians. Kasi baka mapunta po ako sa 1 Corinthians chapter 7, marami na naman tanong. Huwag muna tayo doon. Iwasan muna natin ang 1 Corinthians. So let's go to 1 Samuel chapter 3. Okay? The message po ang babasahin natin. The boy Samuel was serving God under Eli's direction. Samuel is a prophet of God. Isa siya pong propeta ng Panginoon. And during that time, si Eli po o si Eli ang head ng isang simbahan. At dito makikita natin yung sitwasyon during that time. And I believe, even in our time, even though the Word of God is so freely being preached sa ating mga panahunan, pero makikita natin, we have the same situation nung panahon ni Eli. So tingnan natin. This was at a time when the revelation of God was rarely heard or seen. So merong famine, merong tagtuyot, merong taggutom. Pero ang taggutom po noon ay hindi sa pagkain, kundi sa Word of God. Sabi po doon, this was at the time when the revelation of God, yung kapahayagan ng Diyos nung panahon na yon ay bihirang marinig o bihirang makita. One night, Eli was sound asleep. His eyesight was very bad. He could hardly see. It was well before dawn. So madaling araw, bago magmadaling araw. The sanctuary lamp was still burning. So parang si Eli nandun sa den, si Samuel dito natutulog. Bukas daw yung ilaw. Ito yung sanctuary, okay? Bigyan natin ng parang illustration. Samuel was still in bed in the temple of God when the chest of God rested. Okay, yung Ark of the Covenant nandun sa temple. Let's go. The next verse, please. Then God called out Samuel. Then God called out, Samuel, Samuel. Samuel answered, yes, I'm here. Then he ran to Eli, saying, I heard you call. Here I am. Eli said, I didn't call you. Go back to bed. And so he did. So, nandito si Samuel, nandito si Eli, pero nung the time na narinig niya ang boses na tumatawag sa pangalan niya, agad siya bumangon at tumakbo dun sa tumawag sa kanya. Okay, tingnan niyo yung mga senaryo. So, ganon ka-quick ang response ni Samuel sa boses na narinig niya. So sabi ni Eli, hindi ako tumawag sa iyo, matulog ka. God called again, Samuel, Samuel. Samuel got up and went to Eli. I heard you call. Here I am. Again, Eli said, son, I did not call you. Go back to bed. This is all happened before Samuel knew God for himself. It was before the revelation of God had been given to him personally. So, hindi niya alam na ang tumatawag pala sa kanya ay ang ating Panginoon, ang kanyang Panginoon, si Yahweh. Ang akala niya, yung kanyang tagapag-alaga, na si Eli, na lingkod ng Diyos. So, imagine, wala po siya sa sanctuary, si Eli, pero si Samuel ang sanctuary. So,
just to give you an illustration, nandito si Samuel, dito sa room na to, si Eli nandito sa den. Pero ang talas ng tenga ni Samuel. At ang pinakamaganda dito yung response niya, how he responded to what he heard, no, from his master or from his mentor, and that is Eli. Kasi hindi niya pa alam yung boses ng Panginoon. Sabi dito, wala pa siyang revelation. Kasi nga yung revelation daw ng ating Panginoon during that time ay scarcity. No, hindi na nakikita, hindi na naririnig. The next verse. God called out again, Samuel, the third time. Yet again Samuel got up and went to Eli. Yes, I heard you called me. Here I am. That's when it dawned on Eli that God was calling the boy. Doon lamang na-realize ni Eli na ang tumatawag sa kanya ay ang ating Diyos. So Eli directed Samuel, go back and lie down. If the voice calls again, says, speak, God, I'm your servant, ready to listen. Samuel returned to his bed. Okay, and then, let's go on. Tapusin natin. Then God came and stood before him exactly as before, calling out. So imagine, bumisita pala ang God sa kanya, no, dito sa room na to, just an illustration, ginigising si Samuel. Samuel. Pero hindi niya kilala ang boses ng Diyos. Ang kilala niya ay yung boses ng kanyang mentor, na si Eli, the high priest. So, ito ngayon, si Eli, dahil matanda na siya, dahil nakalimutan niya na ang boses ng Diyos, akala niya lamang ay nananaginip si Samuel. Pero naalala niya, ang Diyos niya pala ay nagsasalita, nangungusap, kinakausap ang kanyang mga anak. Kaya ang sabi niya kay Samuel, natingnan natin yung other side of the story later on, sabi niya gano'n, matulog ka uli, pag narinig mo ang boses yan ng Diyos. Kaya ang sabi mo, speak, God, I am your servant, ready to listen. So, nung narinig niya uli, ang boses ng Diyos, sabi niya gano'n, speak, I am your servant, ready to listen. And then in verse 11, the last verse, wow! Teka ha, gagamitan natin ng magnifying lens. Medyo isa lang ang ating pantingin. Gamitan na natin ng ibang version, NKJV. May hirapan ako niyan eh. Then, the Lord said to Samuel, behold, I will do something in Israel at which both ears of everyone will hear it will tingle. Now, yung ano sa Tagalog nung it will tingle? Yung babasag sa inyong pandinig. Siguro yun ang pinakamagandang illustration. Okay. So from verse 1 to verse 10 o verse 9, walang pagkakilala si Samuel sa tunay na boses ng Diyos. Ang kilala niyang boses ay yung boses ng kanyang mentor, sa high priest na si Eli. The bad news is that si Eli, dahil matanda na, nakalimutan niya na yung boses ng Diyos. Kaya hindi na siya nakakarinig. Kaya kasabi doon sa first verse, during the time, scarcity, na may famine. Yung famine, hindi yung pagkain, kundi yung famine, yung word of God. Na hindi na nila naririnig ang direction ng salita ng Diyos. Ang revelation ng Diyos. But praise be to God. Dapat magalak ka ngayon sa panahong ito na naririto tayo ngayon sa 2026 and beyond. No, 2,000 years ago, the revelation of God was revealed to us. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 1, sabing ganon, yung pakikipagkaisa natin kay Kristo, nagkaroon na tayo ng kapahayagan. At ang kapahayagan na yan, kung titignan mo, ang buhay na meron ka ngayon, ay ang buhay na si Kristo ay nasa sayo. Ay dahil si Kristo ay nasa iyo, lahat ng bagay ng pangangailangan mo dito sa lupa,
ibinigay na ni Kristo sa iyo at sa akin. Amen. Pero the problem is, meron ka bang listening ear and a seeing eye to understand the good things, the message of God sa buhay mo every day? Not only today, but every day. And today, God is teaching us to have a disciplined heart. No, pusong handang matuto o sumunod sa sinasabi ng Diyos. Amen? Kasi importante po yun. And I like the attitude of Samuel. Si Samuel po ay ipinanganak ng kanyang nanay na si Hannah. Hannah ba? Tama? Right? Wala si Hannah dito. No? Pinanalangin ni Hannah na bigyan siya ng anak. At yung anak niyang yon, iaalay niya sa Diyos. Kaya doon po lumaki sa sanctuary si Samuel. Kaya mga bata po na pinapatulog ang kanilang mga anak dito, lumalaki po mga mababait. Oo nga, no? Di ba? Noong una, makulit. Pero babait. Tingnan si CJ. Madalas matulog dito yan. Tingnan si Josh. Sino pa ba? Sila, JD. O, kita nyo, kumakanta na si CJ. Praise the Lord. Hindi ko akalain maganda pala boses niya. Dati kasi nung kumakanta, ang sakit sa tenga eh. Pero binago ng Lord. Lahat po tayo may pag-asa na baguhin ng Panginoon. Only if you have a listening ear, a seeing eye, and a disciplined heart. And look at how Samuel, no? Yun po yung magandang attitude. Narinig niya ang boses ng Lord, at ang sabi niya, kita niyo, no? Ang pamilya niyang boses naririnig si Eli. At nakita niyo po yung disiplina ng kanyang pandinig. Sabi lang, Samuel, Samuel. Takbo siya agad. Sabi niya, narito po ako. Ano pong gusto niyong gawin ko? Tignan niyo yung senaryo. Sabi pong gano'n, before dawn. Ano po ibig sabihin ng before dawn? Bago magmadaling araw. Anong oras po yun? Siguro mga 2, 3, or 4 a.m. Kayo, pag ginigising kayong mga anak, at sasabihin, papasok na, ano ginagawa niyo? Wait lang. 5 minutes. Nag-alarm na. 3 alarm ang nag-a-alarm, hindi magising. Nakakatawa, pero wala pang ang alarm clock noon. Ang alarm clock ni Samuel ay ang boses ng kanyang amo, si Eli. Pero ang boses na yon, kapag narinig niya, disiplinado siya. Bangon siya agad, punta siya agad. Ganon kadisiplinado po si Samuel. Ganon siya lumaki sa presensya ng Diyos. Kaya kayong mga anak, kapag tinawag naman kayo, bumangon na kayo. Kasi importante po yung kakain na. Ginising na alas 7, almusal. Hindi pagigising alas 9 na. Amen! Di ba? Samuel is so disciplined. Not only he is having a listening ear, but his attitude is to please. No, i-please niya yung kanyang mentor, yung kanyang si Eli. Imagine, from the sanctuary going to the... Kasi sabi pong gano'n, si Eli daw natutulog sa kanyang kwarto. So outside, malamang outside the sanctuary yon. At narinig niya yung boses ng amo ng kanyang, nang tumawag sa kanya. Tumakbo siya 3 times. Yung imagine, gano'n siya ka-attentive at gano'n siya ka-discipline sa kanyang pandinig. Na bagamat madaling araw, ang attitude niya is to be ready. To be ready kung ano ang sasabihin sa kanya ni Eli. How much more, nung nalaman niya
na ang Diyos pala ang nagsasalita sa kanya. Ganun ka rin ba ka-excited every time that you hear the Word of God? Ayaw nyo na magsalita. Kanina lang, tinanong ko kayo, are you ready to hear the Word of God? Ang sagot nyo, Amen. O ngayon, dapat every time you hear that, Amen. Kaya si Eli, si Samuel, sabi niya gano'n, speak, I am your servant, ready to listen. Now, yun yung kanyang attitude. That's how disciplined Samuel is. Kaya nga nung nagsalita sa kanya ang Panginoon, in verse 11, sabi gano'n, then the Lord said to Samuel, behold, I will do something in Israel at which both ears, pag sinabi both ears, kaliwa at kanan, of everyone who hears it will tingle. Maririnig. Malakas na maririnig. Magkakaroon ng diin. Papasok sa tenga. At magkakaroon ng kapahayagan. At yan ang nais ng Panginoon na meron ka at meron ako. Na meron ka na talaga at meron na ako talaga. Meron ng kapahayagan sa atin eh. Hindi na tayo katulad ng panahon ni Samuel na kailangan pang gumamit ng propeta para maniwala sa sinasabi ng Diyos. Sa panahon natin, hindi na kailangan ng propeta. Binigay na si Kristo. 2,000 years ago, Jesus came. 2,000 years ago, everything that you need, everything that I need, was being revealed through His Son. The only thing that we have to do is to believe. And in believing, there is trusting. And in trusting, there is an action that corresponds to your trusting or to your believing. Amen. At yan ang nais ng Panginoon na meron tayo. Not only to have a seeing eye and a hearing ear, but a heart that is ready to listen, that is so disciplined na makinig sa sinasabi ng salita ng Diyos. And look at this. How God speak to Samuel? Anong senaryo? Anong oras ang salita ang Diyos sa kanya? Madaling araw. Tama po ba? Alam niyo po ba, kadalasan, yung mga ganong oras na yon, maraming nagaganap. Doon din meron na mga namamatay sa bangungot na tinatawag na bangungot. Tama ba? Na hindi na nagigising. Yun din yung time na kung saan may mga nagnanakaw kasi masarap ang tulog. Tama ba? Kaya nga, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Hindi natin alam kasi ang magnanakaw hindi naman nagsasabi kung anong oras siya magnanakaw. Tama po ba? Pero kadalasan na ang aakyat bahigang sa mga ganong oras. Madaling araw. At yung mga nagigising ng mga madaling araw, o iihi ka, pero nagising ka, o hindi ka naman naiihi, that is a time for you to commune with your God. Kaya meron po isang tatay mag-share ng Word of God, 2:30 na madaling araw. 2:00, yung mga sinishare ko po, hindi po sa akin galing yon, sa mga tatay po. Makikita ko, 1:30, nag-post. Mga ano ba tawag doon? Nocturnal ba? Nocturnal ba? Pero, ang ginagamit niya, kahit hindi siya makatulog, nakikipag-usap siya sa ating Panginoon. Kasi that is the quiet time of your life na walang Mrs. Job na kausap. Ang kausapin mo, ang ating Diyos. Kaya nga, when God speaks to Samuel, He speaks at our quiet times. At yung time na yon, during that time, is before dawn. So kung magigising ka na madaling araw, that is the best time for you to talk to God. Kung malakas yung hilig ng asawa mo, lumabas ka ng konti. Punta ka sa kusina, o punta ka sa salas. Okay? That time, God speak to Samuel doon sa oras na yun before dawn. Mapapansin nyo rin, when God speak to Joseph, He speaks on a
Saan nangusap ang Diyos kay Joseph? Sa panaginip. So, sa panahon siya ay natutulog din. Even to Daniel, he speaks in dreams. Elijah, paano nangusap ang Diyos kay Elijah? Paano? God speak to Elijah in a still, small voice. Na sa tahimik na sitwasyon ng kanyang buhay ay nangungusap ang ating Panginoon. Times of solitude and quiet, God often speaks. Psalms 46 verse 10. Sabi po ng salita ng Diyos, be still. When you say be still, ano sa Tagalog yun? Tumahimik ka. Huminto ka muna. Pirmes ka lang. Alam nyo kasi, kaya hindi natin naririnig ang boses ng Diyos. Masyado tayong abala. Masyado tayong maraming ginagawa. Masyado tayong busy. Na nagsasalita na ang Diyos, hindi natin marinig. Ang sabi nga, He speak through Elijah to still small voice. No? At nung panahon ni Joseph and Daniel sa panaginip, kay Samuel naman sa before dawn. Kaya pansin niyo si Jesus. Anong oras siya gumigising? Paano niya dinidisiplina ang sarili niya during His ministry? Anong unang ginagawa ni Jesus? He go to a solitary place and pray. Even Jesus has a disciplined life. Dapat ganyan ka rin. At dapat ganito rin ako. Mahirap. Mahirap po. When you say the word discipline, mahirap yan. Kasi tinatama ka, itinutuwid ka. Sasanayin mo ang isang bagay na hindi ka sanay. Hello? Hindi ka sanay. Hindi ka sanay gumising na maaga. Hindi ka sanay manalangin. Hindi ka sanay magbasa ng Bible. Sasanayin mo. At dahil sasanayin mo, kailangan mo ng disiplina. At dahil kailangan mo ng disiplina, ito ang dapat mong ginagawa. Jesus is the Son of God. Jesus become flesh and dwell among us. And yet, Jesus have a disciplined life. Bago siya pumunta sa pakikibaka, nananalangin siya. Kakausapin niya yung tatay niya. Tatay, ano ba ang gagawin ko kay Peter? Ano ba gagawin ko kay Andrew, kay Philip, kay Judas? Kaya kayong mga cell leader, Paul and Timothy, bago kayo mag-cell group, kausapin niyo ang Lord. Kasi iba-iba ang ugali ng mga taong kasama mo doon sa cell group. Kaya even Jesus is praying wisdom coming from the Father. How much more ikaw at ako, kailangan natin ang wisdom ng Lord every day of our life. Remember, we have a heart of wisdom. Binigay na yan ng Lord. We have a heart of understanding. Binigay na yan ng Lord. We have a teachable heart. We have a grateful heart, a thankful heart, lahat ng heart. Pero kailangan disiplinado rin ang puso mo sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi nung nagsulat na salmista, pag magulo ka, be still. Pag pangit ang sitwasyon mo, manahimik ka. Sabi po ng salita ng Diyos, and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. No, ano may mundong kinagagalawan mo, may mundo ka ng problema, tumahimik ka. At ayaw mo na mangusap sa iyo ang Diyos sa sitwasyon mong iyon. Kasi ang gagawin ng Diyos doon, ipapahayag niya ang sarili niya upang siya ay maluwalhati. Hindi ka niya aalisin sa problema. Hahayaan niya ang problema na meron ka ay maluwalhati ay ang Diyos na meron ka na makapangyarihan sa lahat ng bagay. Amen. Look at Job. Hindi niya tinignan yung kaaway. Hindi niya tinignan yung pumatay, nagnakaw. No? Kundi ang tinignan niya na ang Diyos na kayang magbigay.
nang higit pa sa aking inaasahan. Kaya nga sabi ni Pablo, all things, therefore all things will work together for good, for those who love God and called according to His purpose. Amen. Kaya pag binabasa niyo po yung Book of Psalms, at mapapansin niyo doon, after mabasa mo yung verse, sino nakakapansin sa inyo ng word na Shelah? Ay, ilan lang yung nagbabasa ng Bible. Napansin niyo ba yan? Sa Bible, yung sa Psalms, di ba? Shelah. Tinanong niyo kung ano ibig sabihin ng Shelah? Ha? Pause. Hinto. Stop. Pag binasa mo yun at sinabing Shelah, huminto ka muna, intindi mo kung ano yung sinasabi. Kasi God wants to talk to you. If you are in a situations na hindi mo alam bakit nangyayari yun, kausapin mo ang Panginoon. Sa Kanya mo pakinggan ang tamang pagdidesisyon, ang tamang paraan kung paano mo malalagpasan ang sitwasyon. Kaya nga sabi ng nagsulat sa Isaiah, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Teach me, Lord, how to wait. A part of your listening process is to wait upon the Lord. Amen? Hello? Nakakuha niyo? Second thing. Now, si Samuel po pala, bago ko pumunta sa pangalawa, ang pakikinig niya po ay intentional listening. Katulad ngayon, nagsasalita po ako, sinishare ko ang Word of God, ang pakikinig niyo po ba ay intentional or just passing by? You only know it. Amen? Kasi pwede nagsasalita ako ngayon, pero ang iniisip nyo, ano ba, sale ba tayo? Sale ba sa Robinson? Maglalaro ba ako ng pickleball mamaya? Maglalaro ba ako ng online game mamaya? Yeah? Samuel is so eager to hear from the Word. Kaya nga, yung boses ni Eli sa kanya ay parang parang alarm. Di ba? Binanggit ng Samuel, Samuel. Anong attitude ni Samuel? Tayo siya agad, takbo siya sa akin gano'n. Here I am. Tinawag mo po ako. Sabi niya gano'n. Tinawag mo po ako. Parang si CJ. O kaya si Casey. Casey, takbo ka agad siya. Ma, tawag mo ko? Wow. Ano po yung pag-uutos nyo? Wow, sarap pakinggan, ano? Parang sila ni tawag niya, JD, ma, tawag mo ko? Ang sarap pakinggan sa mama, di ba? Tinawag ni Edwin, Marie, pa, andito ako. Ano kailangan mo? Di ba, gandang pakinggan nun? Pero ano ba tinawag mo? Tinawag mo, Jenny, ano na naman yun? Tinawag ni JRC, Gloring. Gloring! Wait lang! Di ba? Pero Samuel, intentional ang kanyang listening, intentional din yung kanyang immediate reaction. So, the question is that God is so willing to bless you. God is so willing to provide everything to you. God is so willing to do great things in your life. Pero yung listening ear mo ba ay handang sumunod? Disiplinado ka ba? Na kapag tinawag ka, ito gagawin mo, go tayo dyan, Lord! Nung napatumpik-tumpik pa. Kasi pag nag-review tayo sa langit, sabi ko, Lord, bakit kaya akong dami kong problema tong portion na to ng buhay ko? Sabi ng Lord, kasi dito ka dapat papunta sa kaliwa. Pumunta ka sa kanan. Naligaw ka, kailangan mo bumalik. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Amen. So, Samuel, he has a intentional listening. Kaya nung pagpunta niya doon, ito naman si Eli, hindi niya alam na ang Diyos na pala kumakausap kay Samuel.
And that is the saddest part na I don't want to happen in our life. No, nagsasalita na ang Panginoon, barado na ang tenga mo, barado pa ang puso mo. At dahil doon, ang tawag nga ni Jeremiah doon, callous heart. Yung pag sinabi mong callous heart, yung may kalyo na, kahit na masagi ka, wala lang. Manhid, yun. Lalo na yung kalyo, di ba pag nagkakalyo ka, di ba hindi mo na nararamdaman? Yung mga nagtatrabaho sa tribal, pag kinakalyo na kayo kakatahi, di ba? Hindi niya alam pala, ang kapal na pala ng kalyo. Okay? Pero the good news is that, in our time, God speaks regularly. So there is no problem with our God to speak to you. The problem is, are you ready to listen? Kaya ang tanong ko, are you ready to listen to the Word of God? Amen. Kasi God speaks regularly to us. Pinag-aralan na natin to. John 15. Balikan natin. Para maalala natin. Oo nga pala. Last year, ito nga pala yung pinukpok sa amin for the last 7-8 months. Hanggang matapos yung taon. Diba? Abiding in the vine. Remain in me. Nagre-remain ka ba kay Lord? Amen. Amen. Sabi po ganon, abide in me, remain in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you, neither can me, unless you abide in me, in God, in Jesus. So, hindi mo malalaman ang takbuhin ng buhay kung di mo aalamin ito sa true vine. Hello? Magulo ang buhay mo kasi wala kang Kristo sa iyong buhay. Aayos ang buhay mo kung si Kristo ang nag-aayos ng iyong buhay. Amen. Kaya nga sabi ni John, no, sabi na salita ng word, sabi ni Jesus, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. Hindi mo kayang, of course, mapagtatagumpay mo sariling lakas, pero darating ang point na mapapagod ka, mawawalan ka ng pag-asa, manghihina ka. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi ka mamumunga unless you abide in Jesus. Then, next verse. I am the vine, sabi ni Jesus. You are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you cannot do nothing. That's the truth. And nothing but the truth. Kung wala si Kristo sa buhay mo, wala kang kayang gawin. Wala kang magagawa. Limitado ka. Manghihina ka. Matatakot ka. Kasi kailangan mo ang Diyos. Whether you like it or not, you need God. You need Jesus. In every day of your life. Yun po sabi ni Kristo eh. If you do not, for without me, you can do nothing. Verse 6. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. Matutuyot ka. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. Maburn out ka. Kaya maraming nababurn out. Even in the churches, nababurn out siya kasi akala niya, kailangan niya lang mag-serve, kailangan niya na mag-serve, kailangan niya gawin ito, kailangan gawin ko ito. Hindi po yun ang trabaho natin bilang mga anak ng Diyos. Ang una nating trabaho ay i-worship si Lord. Makita natin yung pag-ibig ng Lord. At yung paggawa natin ng mga bagay na yon ay bunga lamang ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Di ba? Di ba in the natural, kaya ka sumusunod kasi alam mo na magaang sa'yo yung pagsunod dahil mahal mo yung taong yun na nag-uutos sa'yo, mahal mo ang taong yun na nagsasabi sa'yo, at well-provided ka ng taong yun. How much more with our God? The God who is our greater source of our everything. Amen. 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 Kaya kung sa church na burnout ka, napapagod ka, kailangan mo magpahinga, kailangan mo mag-quiet time with your Lord. Amen. Amen. Hindi remain quiet. Okay? And then, let's go. Last verse. If you abide in me, ang dami sinabing abide, ano?
When you say abide, remain. So manatili tayo. Look at Samuel. He is in the sanctuary. And how he grow up to follow the Lord. Kaya naging great prophet siya. Kaya nga sabi ni Jesus, abide in me. That is the only condition that God is requiring you and me. Abide in Him. Remain in Him. Kasi sabi niya gano'n, if you abide with the Lord and His words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. So the key to be successful is to know the Word of God. To know the plans of God in your life. To understand the will of God in your life. Amen. Amen. And amen. Kaya, walang problema ang Diyos. May tumugtog Walang problema ang Diyos sa atin kung gusto niyang kausapin tayo. Ang problema natin ay handa ba tayo makinig? Because God speaks to us regularly. The third one, God wants a willing or a listening heart o intentional listener. Gusto ng Diyos na willing ka makinig. Tandaan mo po, ang Panginoon, pag nangusap siya sa iyo, at yun ay naganap sa buhay mo, mas lalo pa niya mag-i-enjoy na mangusap sa iyo. Pero kung hindi ka handa na lagi nakikinig sa Panginoon, tanda mo kahit anong dami ng sinasabi ng salita ng Diyos na available dahil wala kang listening heart and listening ear or seeing eye, kahit anong basa mo, kahit anong intindi mo, pero hindi ka willing to listen. When you say willing, pag napakinggan mo, gagawin mo. Kasi yun ang ikabubuti mo Amen? Amen. Di ba, yung mga anak natin, pagka sinabihan natin, at hindi siya sumunod, anong gagawin mo? Mapapalo mo siya. Di ba? Ulit-ulitin mo. At kapag hindi pa rin sumusunod, paulit-ulit mo pa rin siya sabi. Ganyan din ang nangyayari sa atin, mga anak ng Diyos. Minsan, may sinasabi sa atin ng Panginoon, dahil hindi natin iniintindi o ayaw natin intindihin, paulit-ulit ka bumabalik sa ganyung sitwasyon. Kasi nais ng Panginoon, matutunan mo ang bagay na dapat mong matutunan. Amen. Hello? Di ba, minsan, bakit kaya, Lord? Kasi hindi ka natututo. Hindi mo pinakikinggan yung tamang sinasabi ng Panginoon. And God wants a willing listener. Eli told Samuel to say to the Lord, speak. Kaya nga, nung tinawag ng Diyos si Samuel, hindi naman sinabi niya, di ba? Ang sabi ng Lord kay Samuel, ang sabi niya, first word niya, Samuel, Samuel. Yun lang, di ba? Yes. Hindi ka tulad ng mga nanay. Si Jen ba? Dami ang sinabi. Hindi na. May ganun ba? Sample lang yun Sample lang. Ang haba na. Hindi siya prophet, rapper. Pero ang God, pag nag-speak, very clear. So kung ako sabi niyo anak niyo, clear. Dahan-dahan. Kaya minsan, kaya siya hindi willing makinig, eto na naman si mama. Eto na naman si papa. Ba't ako? God wants a willing listener. Kaya nga sinabi ni Eli kay Samuel, nung narinig niya yung pangalan niya, ang response niya kagad, speak. So if you are reading the Word of God, and if you want God to speak to you, sabihin mo kagad, Lord, ano ang sinasabi mo sa akin sa verse na ito? Huwag mong tatantanan hanggat hindi nagsasalita ang Diyos sa iyo. Amen. Amen. Sigurado magsasalita ang Diyos. At pag nagsalita naman ng Diyos, sabi mo, hindi yan, Lord, mali ka dyan. No. Dapat sabi mo, speak, Lord, for your servant is listening. Amen. Just like what happened last night sa PBC, sa ating praise and prayer celebration. Ang set po ng awiting kahapon, 11. Alam niyo ba yun? Tama ba? 11?
Ha? 10? 10? Hindi na umabot na 11? Pinasa isa. Ah. Sino may last song? Pastor Henry, alam ko last song eh. Hindi na ba nakakanta? Di ba nag-speak ang Lord? Come to the altar. Yun po yung ano eh. Yun yung ano eh. Let's come to the altar of the Lord. Kasi sometimes, we are having a difficulty coming to the presence of God kasi dami natin excess baggage. Ang dami natin bitbit. Ang dami natin gustong i-present sa Lord. Ang dami kong problema, Lord. Ito problema ko, hindi ko na kaya. Ganito, ganon. Ang dapat mo makita muna ay yung kalulatian ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos. Kasi yung kabutihan na yon ang siyang babalot sa lahat ng iyong mga problema, kabigatan sa puso. Ang presensya ng Diyos ang tutunaw sa lahat ng iyong mga alalahanin sa buhay. Kasi if you are assured of the love of God, nothing else that is above the love of God. Kasi ang pwede mong sabihin, mawala na ang lahat sa akin, pero ang pag-ibig ng Diyos ang nasa akin, okay na ako. Amen. Yung pera, mawawala. Kapangyarihan, mawawala. Yung mismong asawa mong yan, mawawala. Pero ang Diyos, hindi mawawala. Amen. Kaya nga, ang dapat mong laging paglalapit ka sa, kaya nga ang unang offer ng Panginoon, ikaw na napapagod, ikaw na napapagal, come. At bibigyan kanya ng kapahingahan. Sabi nga ibigay mo yung kabigatan. At ang bibigay sa'yo yung pamatong niya. Yung pamatong niya, yung yoke. Yung yoke na yun, napakagaan daw. Napakagaan na kaya mong buhatin. Actually, it's not a pamatong o yoke o kabigatan ng Diyos, kundi ang kapahingahan ng Diyos na kaya niyang ibigay sa iyo. Kaya kahapon, di ba? Sabi nga, come to the altar. The Father's arms are open wide. Bukas ang kamay ng Diyos para ikaw akapin. Yan naman talaga ang una nating kailangan eh. Sa bigat ng mga problema natin, kailangan lamang natin ng taong makikinig sa atin. Maiintindihan tayo at yayakapin ka. Dahil, di ba, pagka bigat na bigat ka na, pupunta ka doon sa BFF mo, iiyak ka sa kanya. At ang kaya niya ibigay sa iyo, kahit wala siyang pera, yakap. Pag biniyakap ka na niya, parang angga-angga na ng pakiramdam mo. Amen? How much more if you receive the open, ano ba yan? Wide open arms of God that will embrace you, that will comfort you, at that will assure you that God says that I will never leave you nor forsake you. Amen. And amen. And God wants a yielded listener. Kapag nagsalita man ng Panginoon, i-yield mo yung sarili mo. When you say i-yield, or parang ikiling mo ang iyong tainga, willing ka na tanggapin kung ano sasabihin ng Lord. Kung may sinasabi siyang babaguhin mo. Kung meron kang dapat na ayusin mo. Huwag ka na makipag-compromise pa sa Panginoon. Huwag ka nang magkaroon ng deal or no deal. Kundi, Lord, yes. Lord, yes, Lord, yes, Lord. Amen? With that, ang nais din ng Panginoon ay attentive ka sa kanyang pakikinig sa kanya. Because Samuel was alert and he desires to listen and a ready ear to listen to God. We will end up in Luke chapter 1. And actually, when our worship leader say these things, sabi ko, tapos na Lord yung message mo. Thank you Lord na kinonfirm mo itong message mo talaga. Luke chapter 1, verse 26 to 38. Give me 5 more minutes. Extend lang ako ng 5 minutes. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth. To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, the virgin's name was Mary.
Kaya natin si Maria. Let's go on. And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed the fruit of your womb, Jesus. Yeah, verse 29. But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Nagulat siya. Kasi hindi siya pamilyar. Nagpakita ang anghel, si Gabriel. Buti si Gabriel nando sa Sunday school. Hindi siya pamilyar. Ano kaya kung may lumabas sa anghel dito at magsalita sa atin? Yan ang una mong mararamdaman, trouble, fear. Ano to? Ano to? Diba? Minsan ganun kapag may mga sitwasyon pa sa buhay na hindi mo gusto, pero may gustong gawin ng Lord. Lagi mo tinatanong, Lord, ano to? Bakit nangyayari ito sa akin? Hindi mo muna isipin, may sinasabi ang Lord. In verse 30, Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. So every time you hear the word of God, there is favor. There is grace. When you say favor, grace, may biyaya. May biyaya. Kapag binabasa mo salita ng Lord, daming biyaya. Okay? 31. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. Sabi ng angel, behold, you're a favored one. Tapos sabi siya niya, mabubuntis ka. Ha? Di ba? Ano natin sa ating lingguhan. Sabi nung angel kay Maria, Maria, ikaw ay pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ang iyong anak na si Jesus. Mabubuntis ka. Ha? Virgin. Di ba? Ikakasal na nga ako kay Jose. Tapos mabubuntis ako. Paano nangyari yun? Di ba? Question yan. Question na sabi ni Maria. And then let's go. Ang sabi ni Mary. He will be, sabi nung angel, he will be great. He will be the son of the highest. The Lord of God will give him the throne of his father David. Imagine, mabubuntis ka na nga. Tapos ipagbubuntis mo pa, anak ng Diyos. Ha? Di ba? Kung ikaw yun. Di ba? Sabi sa'yo, mabubuntis ka, ang ipagbubuntis mo ay anak ng Diyos. Siya ay tatawagin, ang kanyang kaharian ay pinakamataas. At siya ay manggagaling, at ang kaharian ni David ay ipapamana sa kanya. Ako? Di ba? Pwede mo sabihin, ako pa. Ang dami naman dyan. Pwede naman sila ni. Di ba? So pagka binibigyan ka ng assignment ni Pastor Henry, bakit ako pastor? Nandiyan naman si ganito, nandiyan naman si ganito. Kaya nga ikaw ang kinakausap kasi ikaw ang nararapat para sa ganoong gagawin. Huwag mong ipasa. Kasi merong blessing. Amen. So pag inassign ka magpapakanta, kumanta ka. Let's go. Verse 33. And he will reign. Ang dami, no? And he will reign over the house of Jacob forever. And his kingdom, there will be no end. So sabi ni Maria, di ba gulong-gulo na siya? Ha? Ano to? Ano pinagsabi ni Gabriel? Buti hindi pa uso yung gin bilog doon. Ando si Gabriel eh. Si Gabriel ba yun? Si Archangel pala, si Michael, the Archangel. Then verse 34. Then Mary said to the angel, after sabihin, pinakinggan niya eh. Tapos after sabi niya, paano mangyari ito? Dahil virgin ako. Wala pa ako nakakasiping. How can this be? Since I do not know a man. When you say I know a man, wala pa siyang nasisipingan. Then verse 35. And the angels answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also, that the Holy One who is to be born with will be called the Son of God. Ang bigat ng responsibilidad ni Maria. Imagine that. The Holy Spirit will come upon you. The power of the highest will overshadow you. No, yung mga fear niya, yung mga takot niya, yung mga narinig niya, ang Holy Spirit ang magbibigay sa kanya ng comfort. Now, in our time, the Holy Spirit is your comforter. The Holy Spirit is your encourager. The Holy Spirit is your teacher. The Holy Spirit is your standby. So just like Mary, you have the Holy Spirit.
And since you have the Holy Spirit, you can do anything that you ask in Jesus' name. Amen. The last 3 verses. Now indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is now the 6th month for her who was called barren. For with God, ano daw? For with God, nothing will be impossible. Amen. Amen. Sabi doon sa binasa natin sa John 15, for without God, you can do nothing. Diba? Pero sabi, for with God, nothing is impossible. But last verse. Then Mary said, dapat yan din ang sasabihin mo. Every time you read the Word of God, your heart is so disciplined to say these things. Behold, the maidservant of the Lord. Let it be to me according to your word. Ang sabi ni Maria, in short, Amen. Marami sinabi niya, magbubuntis ka, panganganak mo anak ng Diyos, at ang panganganak mo, ang magmamana ng kaharian ni David. Ha? Ang sabi ni Maria, be it unto me. I am your servant. Behold, I am the servant of the Lord. Be it unto me according to your word. Amen. And this morning, yung mga naririnig natin, na we have a listening heart, i-discipline natin ang puso natin. Sabihin mo, Lord, I am willing. Be it unto me according to your word. Let's all rise up.